Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat ng kapatiran ng mga Muslim. At mayroon po tayong babasahin isang tanong na nagpapadala sa atin. At inshallah ay mabigyang linaw ng isipan at upang magkaroon din tayo ng idea patungkol sa ganitong usapin, inshallah ay sasagutin ng isang buting Sheikh natin, Sheikh Lumudin. Kung po ay tagapagbasa lamang ng tanong, ano? Sige po. Si Yusuf ang sasagot niyan. Kaya ni Yusuf yan. Assalamualaikum Ustad. Sheikh, gusto ko lang po sana humingi ng kaalaman at payo patungkol po sa aking sitwasyon. Tunghaya ng kanyang sitwasyon ha. Nahihirapan po kasi ako makagawa ng gawaing pagsamba tulad po ng pagsala ng 5 bisis sa isang araw. Sa tuwi pong magwuwudo at magsasala po, kasi ako, palagi po akong nakakaramdam ng parang mauuto at parang may lumalabas na hangin. Madalas po ako nalilito. Nalilito po ako kung may lumalabas po ba talaga or wala. So it means guni-guni. Guni-guni na lang. Okay, or wala. O kaya naman, ang palagi ko pong ginagawa, inuulit ko ho ang aking wudo at salah. Nakakailang ulit ho ako sa araw-araw at bawat sala, Sheikh. Minsan umaabot na po ako ng susunod na wakto. Kakaulit magwudo at magsala. Subhanallah. Ngunit kapag hindi po ako nagsasala, wala po akong nararamdaman. Guni-guni nga. Wala siyang nararamdaman na utot or hangin o anuman. Okay? Gusto ko lamang pong humingi sa inyo ng kaalaman at payo. Hanggang doon lang po nagtatapos ang kanyang sitwasyon. So, ikaw, sa palagay mo, ikaw? Meron akong naalala siya. Sige. Yung isang konduktor, yung isang konduktor tsaka sa pasahero. Sabi ng konduktor, wala nang bababa kasi alis na tayo. Sabi ng pasahero, boss, sandali lang kasi natatay ako eh. Sabi niya, hindi na pwedeng bumaba kasi alis na tayo. Sir, natatay na ako eh. Guni-guni mo lang yan. Sir, tatay na nga eh. Sabi ng konduktor, alis na tayo. Nung nakaalis na nga yung bus, sabi ng pasahero, amoy tayo ah. Anong tugon ng konduktor? Anong tugon ng pasahero sa konduktor? Hindi, guni-guni mo lang yan. So ganito, madaling salita, walang kasiguraduhan at hindi tiyak ang sitwasyon. Huwag niyo alisin yung pag-alinlangan. Alisin yung pag-alinlangan doon sa kasiguraduhan. But anyway, inshallah isasagutin upang malinaw at mabigyan ng payo at tamang kaalaman ay mas mainam. Ikaw ang sasagot siya. Hingin natin ng opinion bate sa napag-aralan mo. Ano yung Hindi ako nakinig eh. Bigay mo sa kanya. Bate sa napag-aralan mo. Pag-aralan ko sa ganyan sitwasyon. Alhamdulillah, minashaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Actually, ayon sa napag-aralan ko sa inyo, Sheikh, kung may pag-aalinlangan, hindi tinatanggap sa Islam yung kasi pag-aalinlangan, di po ba? Kung may pag-aalinlangan ka sa isang gawain ibada, kagaya ng sa wudu, sa sala, babalik ka dun sa So, sa specific na sitwasyon na gano'n, kailangan ba niyang umalis sa kanyang pagdarasal o kailangan niyang manatili? Kung batid talaga niya na wala, parang guni-guni na lang, may pagpatuloy na lang niya, wala alam. Pero kung talagang naramdaman niya na may lumabas, ay talagang kailangan niya umalis. Wala alam, inshallah. Inshallah. Meron na. Okay? Lipat pa siya. Continuous yan. Set up mo na lang na maayos. Ano ba? Kailangan nandito siya. Okay diba? Maganda yung kuha? Okay. Okay? Ayan. Okay, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun nga, no? Ang haba ng tanong, ang sagot ay guni-guni mo lang. Kasi sa Sharia kasi
ang tinuro sa atin yung ating pananampalataya, yung ating ibada, mabniyun alal yaqin. Sabihin, ito ay nakasalalay sa kung ano yung tinatawag na yakin, certainty, tama. At anumang pag-alilangan at pagdududa, walang puwang ito sa Sharia. Tunay na ang pagdududa ay hindi niya nalupig kung ano yung certainty, kung ano yung katiyakan. Inna dhanna la yughni 'anil haqqi shay'a. Tunay na ang pagdadalawang isip, pag-alilangan, ay hindi niya nalupig yung kung ano yung katotohanan. No? So, ang isang katiyakan, maabulis lamang ito ng isa pang katiyakan. Hindi pwedeng maabulis ang katiyakan sa pamamagitan ng pag-alilangan. Yun yung, kumbaga, yun yung alituntunin. No? Yun yung kaida. Now, okay, mashallah, tabarakallah. So, meron tayong, thank you for the sponsor. Okay, mashallah. Ito marami. Kailangan mo si sir. Kasi marami kang problem. Kailangan niya ako, kailangan ko siya. Kailangan. Hindi, sa kanya ko sinasabi. Kailangan mo si sir. Hindi ako nagtatanong sa'yo. Kasi marami kang problem. Paano mo nalaman? Kasambahay ba kita? Nag-away ba kayo? Meron pa kayong hindi Kaya pagkakaunawa? dito kami niyan, kasi nung panahon na nagpunta kami rito, may ginawa yan doon sa amin. Hindi mo pa siya kayang patawarin? Sa ngayon, hindi pa. Siguro pagka ano na, hindi ko sa panahon. Medyo nag-inadito na ng doubt yan. Sige, sabihin mo lang, ha? Okay, we are here to serve you. Okay, so yun po yun. Pertaining to that situation, merong guidelines ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin, malinaw. Nakalagay sa hadith na sinabi na mayroong isang lalaki na nagreklamo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nasa same sitwasyon na nag-alinlangan siya doon sa pag-abang ng darasal, kung mayroong bang lumabas na utot, o nakautot ba siya o hindi. So, same situation. Ang advice ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, la yansarifu hatta yajida rihan aw yasma'u sautan. Hindi siya pwedeng umalis sa sala hanggat meron siyang matagpuan na amoy. Meron siyang naamoy o di naman kaya ay meron siyang narinig. Okay? Sabihin na certain, sure na meron siyang tinatawag na ano. Sabihin, sure na lumabas. Sure na lumabas yung hangin. Tiyak siya na nautot talaga siya. Pero kung wala mang tiyak na umutos na kautos siya habang nadarasal, guni-guni talaga yun. Okay? Kasi distraction yan ng shaitan para yung focus, ma-out of focus siya. Mawala yung cushion, mawala yung concentration, mawala yung focus. At yan yung target ng shaitan, paano mawala yung focus ng isang nagdarasal upang sa ganun niya sambay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yes, para masira yung pagsamba niya. Kaya sa pangalawa, pahirap yun eh. Biro mo, dahil sa pag-alilangan na yun, aalis siya sa sala, mag-uudo ulit. Tapos magsasala ulit, ayan pa na naman. Tapos na. Diba? Tapos darating siya ulit. Yung pag-alilangan, lalabas siya ulit. Ito'y pahirap. Ang Islam ay hindi pahirap. Kaya nga siya, nagsabi sa dito, minsan umaabot na po ako ng sa sunod na wakto. Oh, di ba? Like for example, ang duhor na pag-abot na sa asar dahil sa pabalik-balik at paulit-ulit. Oh, di ba? Okay, Na magwudo at magsala. Oh. Dahil sa guni-guni na yan. Dahil sa guni-guni na yun. Kaya pahirap talaga yung guni-guni. Mahirap ang guni-guni. Hindi talaga, no? Kailangan tiyak talaga. Kahit sa pagmamahal, pag guni-guni, Pag guni-guni mo lang, hindi ka tiyak. hindi ka tiyak. Huwag kang umasa. Masasaktan ka lang. Saktan ka lang. Di ba, mama? Ganun yan. Sa lahat. Kailangan certain. Di ba? Kailangan tiyak ka. No? Tiyak ka upang sa ganun ay maging tama ang yung ginagawa. Otherwise, talaga, pag hindi ka tiyak, nandyan yung pag-alilangan lang. At ang pag-alilangan mula sa shaitan. At karamihan sa pag-alilangan ay pagkakamali at pagkakasala. Okay? Di ba yung ano yun sa dalala? Ha? Hindi pala. Ano yung dalala? Pagkaligaw naman yun. Lahat ng kaligawan. Lahat ng Yung kaida na alaki no lato dyan, bishaka. layog ni anil haq. Al-yakino la. Al-yakino Lato dyan, bishaka. layog liba anil shaq. Ano man kaida na yan. Okay? Sabihin yung katotohanan, yung certainty at katiyakan na hindi siya napapangibabawa ng
pag-aalinlangan. Pag-alinlangan. Kaya, ang maabulis lamang, mawala lamang yung katiyakan sa pamamagitan ng isa pang katiyakan. Sure. Oh, kailangan sure to sure. Okay? Otherwise, hindi yon. Katulad sa kanyang sitwasyon, yung katiyakan, sa isa pang katiyakan. Like for example, yung parang nauutot siya. Pero wala namang tunog. Pero nangangamoy. Ayun. Ayun, tiyak na yun. Tiyak na yun. Oo, kasi wala siyang katiyakan dun sa una. Oh. Pero andun, ayun lang. Yung malapit lang pala sa ilong niya, yung bibig. Pero iba naman yun, bro, talaga. Ano? So, yun. Ibig ko pala yun. Connected talaga dun sa hadith ng propeta. Oh. Hatta Ang yajidu tanong dito, hatta yajidu rihan aw yasma' sautan. masautan. Actually, may mangyari ang dalawa, pero tiyak na lumabas. Kasi may utot kasi na Walang tunog. walang amoy at walang tunog, pero lumabas yung hangin. Oh. Hindi, sure ka na may lumabas. Nararamdaman. Eh yan, kunya ano yan yun. Oh. Hindi sure yun. Sure. Oh. Kasi walang amoy. Oh, iba. Iba yung sure sa sure. May tunog. May tunog eh. Ang problema, ang tanong, kanino ba yung galing yun? So, hindi na gano'n. Hindi nagdi-define doon yung paglabas ng mga bagay sa sabilain or sa utot or sa daanan ng dumi kung ito ba ay may amoy. As long as na may tiyak lumabas, tiyak na na lumabas, may amoy man ito or may tunog man ito, Basta as long as na lumabas, batid mo, nalalaman mo, tiyak. Kasi bakit yung dalawa binagsasalam? Kasi yun yung galib ba? Yun yung karamihan na nangyayari kapag umutot. Either may amoy o may tunog. Yun lang. But it doesn't mean hanggang doon lang. Kasi may mga certain na may mga pangyayari talaga na lumabas siya pero walang amoy at walang tunog. Nangyari sa akin yan. Katulad sa akin. Ganun talaga. Lahat mo yung... Pero yung mahirap yung sinabi nilang, ito pong umutot pero tayong lumabas. O, So yun yung mga ano bagay. I mean, subhanallah, malino sa atin yung pamantayan ng Sharia. Para sa ganun, sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang alipin ng mapayapa, ng mayroong tinatawag na katiyakan, kasiguraduhan, at same time panatag yung kanyang kalooban. Walang bagabag. Focus siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya binigyan niya tayo ng mga ganitong guidelines kung ano yung dapat gawin. Na walang puwang sa atin yung pag-alinlangan, yung pagdududa. Kailangan ay nasa katiyakan ka. Yung talagang kaibahan sa Islam. Kasi Islam may pattern tayo. Doon sa tiyak talaga. May tiyak talaga yan. May pattern tayo. Hindi sa Islamismo, wala. Wala tayong pattern. Okay, well, any comments? Bago tayo mag-ano ng pangalawang tanong? Talik. Ay, talik? Talik. Anong talik? Talik. Ha, hindi talik. Talik. Sinong isa-shout natin? Hindi. Shout out sa Wala ba mga tayong namimiss sa ganitong klase ng mga pagtitipon? shout out kay Abdulaziz. Ano? Kung saan ka man ngayon, dyan ka na lang. Kung saan ka man ngayon, nawa Sana maging masaya ka. patatagin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at maraming nakaalala sa iyo. Higit sa lahat ay ang mga nagmamahal sa iyo. Pero pakatandaan mo, ang lahat ng nagmamahal ay maaaring magbago. Pero once na minahal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, magpakatatag ka lang. At andyan siya palagi. Hindi ka iiwan. Maulang balbas mo sa Pilipinas, ha? Mayroon yung dyan. Mga iba na yung ano, subhanallah. Naway, wag naman sana. Papapunta kasi doon sa Laguna, may bundok doon eh. Huwag naman sana, subhanallah. Alhamdulillah. So, alhamdulillah. Tunay ng batid naman niya, di ba? Naman niya, Oo. Yung ganung kagaya niya, pwede siyang iwan sa disyerto. Sabi nga, yung kanina may nagsabing, pwede ka nang iwan sa kadiliman. Pwede ka nang iiwan sa kadiliman dahil
mayroon ka ng dalang liwanag. Liwanag. Kaya mo nang pumunta kung saan ka dapat pumunta. Kasi yung taong iwan mo sa kadiliman at wala siyang dalang liwanag, talagang maliligaw at maliligaw siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Alhamdulillah. So, jazakallahu khair sa mga talik. Asa ka nagtatanong, sa mga kasagutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinira mo. Sinira ko na.